Sabi nila, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kuya mo? Tol, hindi pa ako lumpo. Kaya ko pa magtrabaho. So eto naman yung tanong, bakit hindi mo naman tinulungan? Alam mo naman kapatid mo walang-wala, tas wala kang pakialam. Doon kayo nagkakamali. Kasi kung tutuusin, si Awit talaga, may utang pa sa akin yan si Awit na 4 million. Gusto ko rin na malaman niya na yung may mga pagkakamali siya na hindi na kailangan niya ng itama lahat. Kung ngayon, isaswertehin siya ngayong taon, magkaroon siya ng pera, sana isipin niya na lang at isipin mo na lang Awit, ha? Yung pamilya mo, anak mo, at saka yung asawa mo. Vlogger influencer na si Awit Gamer. Nasirmunan ng kapatid na si Wamos Cross matapos matalo ng 69 million pesos. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin na pinag-usapan hanggang ngayon ang sikat na vlogger-influencer na si Awit Gamer matapos mag-viral sa social media ang balitang natalo ng 69 million pesos at naghihirap na ngayon. Sabi nila, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kuya mo? Tol, hindi pa ako lumpo. Kaya ko pa magtrabaho. Ha? Yung kuya ko, kung tutulungan ako nun, ha? Tutulungan talaga ako nun. Hindi ko lang ginagawa humingi ng tulong. Bakit? Buo pa kamay ko, buo pa ako. Ha? May mga anak ako na kaya ko isakripisyo yung buhay ko para sa kanila, para mabuhay ko sila. Okay? So ako, hindi ko naranasan, nangutang ako. Hindi ako nanghingi. Di ba? Hindi ko naranasan manghingi. Baka pwede makahingi ng 20 mil. Ha? Oh. Inutang ko, pare. Kumbaga, hiniram ko lang yung pera, ibabalik ko sa kanila. Matapos na ang iba't ibang kwentuhan ng paghihirap ni Awit ay umusbong din ang iba't ibang katanungan na kung saan hinahanap ngayon ang kapatid nito na isa ring vlogger-influencer na si Wamos Cross na kung saan tinanong kung bakit hindi ito tumulong sa kanyang kapatid. Alam mo yung Awit Mansion, yung binlog niya, right? May malaking parkingan. So yun, na-forfeit. Kasi di ko alam kung ilang buwan hindi nabayaran yun kasi na-forfeit eh. Ngayon, yun na yung yun na yung naglipat na si Awit ng bahay. Kasi wala na siya. Hanggang ngayon, promise, sobrang wala talaga si Awit. Okay? So eto naman yung tanong, bakit hindi mo naman tinulungan? Alam mo naman kapatid mo walang-wala, tas wala kang pakialam. Doon kayo nagkakamali. Ang daming lumalabas na video na ganon yung ibang mga voice record na yung picture namin, tapos si Wamos at si Awit hindi okay na gonggong. Hindi. Okay? So eto na. Si Awit talaga, tinutulungan ko yan. Ang unang-una kong tinutulungan, anak niyan. Okay? Anak niyan ni Awit. Ang unang-una kong tinutulungan kasi pamangkin ko yan. Mahal na mahal ko yan. Kahit anong klase ang pagkatanga ni Awit, labas yung mga anak niya sa relasyon namin. Kumbaga parang kami, pagkasakit man yung bata, sinasagot namin yan. Halimbawa, walang pambiling gamot, walang pambiling gatas. Nandito kami para sa kanya. Para sa bata, hindi para sa kay Awit para sa bata. Kasi kung tutuusin, si Awit talaga, may utang pa sa akin yan si Awit na 4 million. Diba? Alam niya na yon sa sarili niya na yon. Alam niya na sa sarili niya yon na lalapit ba ako sa kuya ko na kasi may utang pa ako doon na alam mo yon, may mga point na ganon, baka madagdagan pa yung utang. Siguro yun yung isip-isip niya. Pero syempre, Matapos na
Para supalpalin ni Wamos ang mga netizens na nagtatanong ukol sa kanyang ginawang pagtulong sa kanyang kapatid na si Awit, ay muling ipinaliwanag ni Wamos ang ukol sa dilubyo na nangyari sa kanyang kapatid na tila sinirmonan ni Wamos para magising sa katotohanan. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang video. Sa akin, hindi ko matiis yung kapatid ko, di ba? Kaya ang ginawa ko talaga, tinulungan ko naman siya. Pero hindi naman ganong kalaking tulong yung gusto kong ibigay sa kanya. Kasi gusto ko rin siyang matuto. Gusto ko rin na malaman niya na yung may mga pagkakamali siya na hindi na kailangan niya nang itama lahat. Kung ngayon, isaswertehin siya ngayong taon, magkaroon siya ng pera, sana isipin niya na lang at isipin mo na lang, Awit, ha? Yung pamilya mo, anak mo, at saka yung asawa mo. Na sana pumasok na sa kokote mo na kahit magkaroon ako ng milyon ngayong taon, never ko na tong gagalawin at never na ako hahakbang papuntang kasino. Kasi mauubos na naman ako. Dapat ayan ang isipin mo. Ang isipin mo, pag kahawak ka ng milyon na naman, isipin mo na, paano ko to palalaguin? Paano ko to palalakihin tong pera na to? Para bumalik ako sa dati na may bahay ako, sarili akong bahay, na maayos yung pagkain namin sa araw-araw, na hindi ako nagbebenta ng bagoong ngayon, o di ba? Pero hindi masama ang pagbebenta ng mga ganyan, mga par, ha? Wag na wag niyong nilalait yung mga nagbebenta ng mga ganyan. Okay? Wag. Okay, so siguro suportahan na lang natin kasi sa halagang 140 pesos, di ba? O napasok ko pa yung bagoong mo, Awit. O, di ba? Tapos ngayon, wala pa siyang page. Yun ang dilubyo niya talaga na nangyari. Hindi naman siguro karma yung nangyari sa kanya, tadhana sa kanya yan. Diba? Tadhana yan, na mangyayari yan. Pero sabi siguro ni Lord, siguro, Awit, medyo pahirapan muna kita ng tigas na ng mukha mo eh. Diba? Pahirapan muna kita. Basta ang ganda-ganda na ng buhay mo ngayon. Dinala mo sa walang kwentang bagay. Oh. Sabi ni Lord, kung sakali, kung ayaw sinabi, ngayon, sabihin ni Lord na, sige, Awit, magtrabaho ka, tsaka na kita ibabalik. Kapag nakita ko, nagbabago ka na at nagpupursige ka na. Diba? Kasi ako, bilang isang kuya, hindi lahat ng bagay, mga par, sinusuportahan ko talaga kay Awit. Yung pagkakasino niya, nako, naudyukan pa nga ako niyan. Na kahit ayaw ko talagang mapipilitan ako dahil sa tigas ng muka. Simula natalo ako, nakasama ko din niya si Awit. O, hindi ganun kalaki yung ko, ha. Magkano lang yung yung talo ko, para 50k, baka ganun lang, pa 50k lang, pa ganun lang. Wala naman yun. Kumbaga parang sa akin, hindi na siya masakit. Kumbaga parang, kasi ito lang talaga yung panlaro ko, diba? So doon pa lang, medyo masakit na sa akin yun na, diba, nakatalo ako sa ganun. So isipin ko na lang paano ko palalaguin tong gantong halaga, diba? So ayun, kaya mga par, yun nga, sa akin talaga, hindi ko talaga kukonsentihin yan si Awit. No? Hindi lahat ng mga bagay talaga na pag nagkamali siya, kailangan palaging tulong ko. Kailangan niya din siguro matuto na magsumikap na pang sarili. Kasi kaya niya naman eh. Meron siyang paa, meron siyang kamay, nakakalakad siya, malakas pa siya. Diba? So, kakayanin at kakayanin niya yan. Diba? At saka ang tao, may pagbabago at may pagbabago sa buhay yan. Depende na lang talaga sa kanya kung magbabago na siya. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!